Hello everyone! Yes, Teacher Rocky is back! Ayan, eto na nga, nagbabalik muli si Teacher Rocky para sa isa na namang video dito sa ating YouTube channel. Dahil sa mainit na usapan ngayon patungkol sa bagong paggagawa ng RPMS na hindi na natin tatawaging RPMS ngayon, ay minabuti kong magkaroon muli ng panibagong video para tumulong na talakayin at unawain ang bagong issuance na ito, na bagong DepEd Memorandum na ito. Dahil marami na ako nare-receive na mga messages, mga personal messages, private messages sa YouTube comment, sa aking mga video. Hinahanap na nila si Teacher Rocky. Saan ba nagtatago si Teacher Rocky? Nasaan ka na ba? Ayan. Medyo na busy po talaga si Teacher Rocky for the past few months. Kaya kung mapapansin nyo, ilang buwan tayong nanahimik or tumahimik or natahimik. Kasi nga, medyo busy tayo sa ating mga ibang gawain. Pero dahil nga dito sa bagong DepEd Memorandum na to, minarapat ko na bumalik, isingit sa schedule natin ang paggagawa nito dahil nga para makatulong uli sa abot ng aking makakaya. Nung nakaraan, nagkaroon tayo ng paggagawa ng RPMS 2023 to 2024. Nagawa ko pa yun, natapos ko pa yun. But for some reason, nagkaroon ng suspension. Ito na tayo, sa salitang suspension na ito. Dito tayo nagkagulo-gulo sa suspension na ito, no? Nagkaroon ng announcement ng suspension ng submission ng RPMS 2023 to 2024. Ito ay matapos ilabas ang Executive Order number 61 Series of 2024 ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na nagsususpinde ng pagsasubmit ng RPMS 2023 to 2024. On that note, tinulungan ko naman, sinikap kong ipaliwanag ang nilalaman ng Executive Order number 61 Series of 2024. Subalit, sinabi ko na ito po ay suspension. Na maraming nagkaroon ng iba't ibang interpretation. Teacher Rocky, hindi mo ba naiintindihan kung ano ibig sabihin ng suspension? Kasi sinabi ko na kung ako ang masusunod, kung ako ang tatanungin nyo, we might as well do RPMS 2024. Kasi ito ay sinuspindi pa lang naman. Hindi naman sinabing totally itigil. So, yun ang aking naging suggestion. Kung saan marami akong natanggap ng mga comment and messages na, Teacher Rocky, hindi mo ba, ano bang ibig sabihin sa'yo ng suspension? Bakit mo sinasabing mag-submit pa rin? Hindi po ako nag-utos na mag-submit. Ang sabi ko, kung ako ang tatanungin, mas gusto kong i-ready na rin yung RPMS 2024. Kasi nga, suspended pa lang naman. Hindi pa naman pinatigil. And for all we know, yung ibang mga ahensya ng gobyerno nakapag-submit na. So yun, medyo nakatanggap ako ng mga mainit-init na mga salita sa ibang tao. But, I just keep on what I started. Para hindi naman to para sa ilang tao lang, para sa lahat. And soon enough, ito na nga, tuloy ang pagsasubmit ng RPMS 2024. Diba? Lahat naman kayo nag-submit, pinag-submit ng RPMS 2024 kasi hindi ito pinatigil. In fact, hanggang ngayon, may mga nagme-message pa rin sa akin asking for the guide ng paggagawa ng RPMS 2024, which means na walang tumigil. Medyo naantala lang, pero hindi pinahinto. And in fact, dire-diretso pa ito hanggang ngayong taon na to. Sa pamamagitan ng DepEd Memorandum na ilinabas kamakailan lang, 7th of February 2025, the DepEd Memorandum number 17 Series of 2025 entitled Interim Guidelines for the Department of Education Performance Management and Evaluation System for Teachers in the School Year 2024 to 2025, or better known as the PMES. So, ang suma total natin
gagawa pa rin tayo ng portfolio na ito para sa ating performance and evaluation. Meron lang pagkakaiba kasi yung nauna nating guidelines is good for 3 years sana. Dapat yon mako-cover pa tong school year na to. Kaya lang nga nagkaroon ng evaluation, tiningnan, inaral ang tungkol dito sa RPMS na to. Kaya natigil na yung guidelines na yon and we were provided with a new guidelines. Ito na nga yung DepEd Memorandum 17 Series of 2025 na magga-guide sa atin kung paano natin i-accomplish ang ating portfolio para sa taon na ito. At yun ang pag-uusapan natin. Yon ang dahilan kung bakit nagbabalik si Teacher Rocky para talakayin, subukang unawain, ipaliwanag sa pinakamadaling paraan para sa ating lahat ang tungkol sa paggagawa ng bagong portfolio para sa ating performance monitoring and evaluation system para sa taong 2024 to 2025. Ang magiging susunod na mga videos natin, ang susunod na video after this is yung walkthrough sa DepEd Memorandum number 17 Series of 2025. I will try to walk you through the DepEd Memorandum at para maunawaan natin ang nilalaman nito at kung paano natin to gagamitin bilang guide para sa paggagawa ng ating portfolio. Pagkatapos noon, syempre, katulad ng nakagawian na natin, isusunod natin yung mga videos kung paano uunawain ang bawat objective. Meron tayong 14 na objective para sa PMES sa taong ito. 14 na objectives both for proficient and highly proficient teachers. Pareho lang 14. Sinabi doon, nabanggit doon, ipapaliwanag ko sa ating next video, na wala na tayong plus factor sa ating portfolio. Parehas ang proficient and non-proficient teachers, wala na pong objective 15 o yung plus factor. Hindi na po tayo gagawa niyan. Kaya nga, ang ating portfolio will only include up to objective 14. So that will be the content of our next videos. Uunawain natin, ipapaliwanag isa-isa, umuli ang bawat objective mula objective 1 to 14. And then we will provide sample portfolio para sa proficient and highly proficient teachers. Tiwala lang tayo, magagawa natin to. At abangan nyo lang lagi yung ating magiging mga update dito sa ating YouTube channel para makita nyo or masundan nyo para mag-guide kayo kung paano i-accomplish ang ating PMES for this school year. This video is for all the public school teachers in the Philippines. Sana ay makatulong sa inyo. Ito na po si Teacher Rocky and I'll see you again on our next video para sa walkthrough ng ating DepEd Memorandum number 17 Series of 2025. I'll see you on our next video. God bless everyone. Have a good day. Bye!